basura na eh. Anong gagawin? Doon na lang tayo aasa na magpapagamot sa Amerika. Alam nyo ba, bihira ang nakasurvive dyan sa bituka. Pangulo nung nakaraang eleksyon. Kasama rin daw dyan ang gasto sa advertisement sa TV, pambayad umano ng 6 na milyong piso sa dayuhang poster at Grabe, 68 no? million pesos umanong talent fee sa isang performer na ginamit sa kampanya. Nako, ayan na ha. Ayan na. Galing kayo. Mahal namin kayo, mga kamag-anak ko. Sabi ko, Lord, if it's your will, thy will be done. Close na kami ni Lord mga panahon na yun. May mga personal conversations na ako na, but tinitignan ko sa Joey, nakaganyan na sa Joey. Mamaya ikukwento namin yung Yung nakakatawang yung story. nakakatawang story. May nakakatawang story. Oo, I would just like to react kasi parang mag-react daw ako dun sa pagiging missing in action ni BBM. Ayan na. And I would like to take this opportunity also, of course, we react on the current issues because at the end of the day, kailangan rin talaga nating pag-usapan. Habang lumalaban tayo sa Supreme Court at sa signature campaign, because yesterday, I was also asked during the forum, doon sa kick-off ng Tay Kami Naman, Leg 2, and they asked me, Ms. Joey, what can you say about the health condition of BBM and yung pagiging missing in action niya? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Ano daw? Naku, Diyos ko po. Mukhang may emergency meeting, ha? Magpapagamot daw saan? Ito mahirap, mga kasama. Tinatago nila kung ano talaga ang sakit. Baka lumabas ang katotohanan. Bakit kaya nagkaroon ng emergency meeting? Tanong lang, ha? Oo. Meron na ba silang itinatago para may pagtakpan kung ano talaga ang nangyayari? Meron kayong idea? Kasi may nababalita dito na may emergency meeting ang mayors, may mga colon cancer at sa USA magpapagamot. Sino to? Sino to? Mga bulok nagsama-sama, mga mayors meeting, Diyos ko po. Oo, ito yung taga San Juan, bulok din ito. Tapos Makati, bulok din ito. Tapos, hindi naman to kasama. Nanalo ba tong mayor? Itong CEO, yung dating DILG? Bulok din ito. Puro mayor. Ng Maynila ito. Mukhang kinukuha na nila ang simpatya. Meron ako dating gustong i-vlog, content dati. Ngayon, parang napupunta na sa bulok, may Quezon City na. Bulok na rin ata ito. Hindi pa natin sigurado, ha? Kasi, naku, andito rin yung Kalokohan, Taguig, Quezon City, Maynila. Naku po, kinukuha na ba? Alamin natin ang mga usapin ngayon. At Representative Irice, Junior at Executive Secretary Bersamin nagpalitan umano ng text kaugnay sa pagnanakaw. May bumabalita, umuugong. Ito raw si pamangkin ni Secretary General Bersamin, parang bagman daw, di umano. Ayon sa mga balita. At SWS satisfaction ratings ni Bibi Sara, tumaas. All goods yan. Yan ang magandang pag-usapan. Paniningil sa utang, mas talo pa ang mafia. Naku, sino kaya yung paniningil sa utang na yan? Mga balitaktakan sa Senado. Ano tong balita? Na parang part February 12. Ano yung balita na to? Balitang hali. So simulan natin kasi umamin, may nagsalita, may nagbunyag, merong nagsabi rito na itong usapin sa Bagman kumpirmado na ba? Kasi itong si Akbayan ba yun? O Bayad-Bayad? Akbayan? O Tuwad-Bayan na representative na si Titinyo nagsalita rito at binunyag niya yung Bagman ni Bongit doon sa bilyong-bilyong nakawan
alamin natin mamaya sa dulo ng ating video. Pero yung pag-uusapan natin, bakit itong mga mayors na ito nandito, nagsanib-sanib, nakuha na ba kayo ng kampo ng mga unggoy? At kayo ay, nandyan na. Wag naman sana. Kasi ito, buong Maynila na to, mayors, MM mayors, Metro Manila mayors, naku, ano kaya? Basahin niyo yung title. Pasok. Sa gitna ng sunod-sunod na tanong ng publiko tungkol sa direksyon ng pamahalaan, Ah. biglang lumitaw ang isang larawan mula sa palasyo na mas maraming ngiti kaysa paliwanag. Isang group photo, isang mabilisang pagpupulong, isang eksenang mukhang maayos sa harap ng kamera, pero sa likod ng lente, mas maingay ang mga tanong kaysa sa katahimikan ng Malacanang. Besh, may quick huddle sa palasyo. Isang group photo, maraming local executives, at mukhang may seryosong usapan sa likod ng mga ngiti. Ibinahagi ni Menchie Abalos ang isang group photo ng mga Metro Manila mayors Kasama na nagtipon sa Malacanang kasama yung Palace para sa asawa, isang hindi meeting naman kasama mayor. ang mga opisyal ng national government. Diyos ko po. Ayon sa kanyang post, present sa pagtitipon sina Executive Secretary Ralph Recto, DILG Secretary John Vic Remulla, at Benhur Abalos, kasama ang mga alkalde ng Metro Manila. Wala pang detalye kung ano ang napag-usapan, pero malinaw na may coordination na nagaganap sa pagitan ng Malacanang at local government leaders. Group pic muna, pero anong mga desisyon kaya ang kasunod nito para sa Metro Manila? Pero ang tanong ng marami, bakit may bigla ang pagtitipong ganito? Dahil sa kawalan ng malinaw na paliwanag ng pamahalaan ni Marcos, muling bumubukas ang pinto sa samot-saring espekulasyon ng publiko. Lalo't ilang araw nang hindi nakikita ang Pangulo sa mga event at sa media. Nako. Ang tanong ng taong bayan, Oo nga nasaan naman. ang Pangulo? Asa na nga Kaya naman? naman hindi mapigilan ng mga netizens na ikonekta ang mga kaganapan sa usapin ng kalusugan ng presidente. Agoy. Ngunit kapag may nagbibigay ng opinyon at nagtatanong sa tunay na kalagayan ng Pangulo, ang sagot ng Malacanang sa pamamagitan ni Claire Castro ay palaging fake news kayo, kahit tanong lamang ang inihahain. Mariing tumugon si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa pahayag ng Malacanang na umano'y isa siyang purveyor of fake news, matapos ang kanyang kontrobersyal na social media post tungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatandaang noong February 6. Aminin nyo na kasi na may sakit. Kasi mahirap itanggi yan. Baka mamaya niyan, bulaklak. Magpadala sila ng mga, diba? Kung itatago nyo, mahihirapan kayo kasi laging inaantay ng taong bayan ang resulta. Kung meron ba kasi gusto nilang maupo si BP Sara na. Diba? Yun lang ang gusto ng taong bayan. Kung kayo ay ililihis, pag hinanap si Bungit, iba-iba ang mga sinasabi nyo, kaduda-duda na yan. Iharap nyo. Kasi ito, may nababalita dito. May colon cancer at sa USA magpapagamot. Agoy. Woo! Booking na, Nagkaka-booking ka na. Ano ba ang usapin dyan? Pag di ba hindi na kaya ng namumuno, pwede iano na. Ibigay na doon sa pangalawang Pangulo. Totoo naman, di ba? Ayun ay nasa saligang batas. Pag hindi na kaya ng Pangulo, pwede na i-take over ng pangalawang Pangulo. Bakit kailangan nyo pang itago kung hindi naman pala kaya magtrabaho na at nakapagnakaw na? Okay na yun. Yung mali-malitang pera, tama na yun. 17 trillion na ho ang utang ng Pilipinas. Gusto nyo pang dagdagan? Diyos mo yung marimar naman. Kaya, merong paliwanag si Representative Erice patungkol dito sa nakawan. Sa bagman. May bagman ho na kumakalat na isang gabinete ni Junior. Napangalanan na nga ni Tinyo Abangan natin maya-maya. Nasa dulo ng ating video yun. Is that correct? Yes po. Kasi po, kami po inimbita ni Congressman Libiste. 3 occasions. At hindi lang naman ako, hindi lang si Congressman Tinyo, may 3 pang mga representatives ng Kongreso ang nakakita nito. Ito ay
nasa kanyang laptop at pinakita niya sa amin yung buong conversation between President Marcos and dating PLLO Chief Adrian Bersamin. Booking. Ang dami. Samut-saring issue, samut-saring iskandalo. Kita nyo na. Pati text message, lumabas na. Paano? Magnanakaw eh. Di ba? Sinabi ni Saldi ko, parang galit pa. Pag hindi mahigit 2 billion ang nakukubra sa isang linggo. Galit pa ang mama. Oo, matakaw sila sa pera. Ganun lang yun. Kaya ito, nagkakabunyagan na. Ito, isama nyo sa sa bagay kasi anong nangyari dito mga kasama. Parang lumabas dito tapos na yung impeachment eh. Nabasura na. So, hindi naman pwedeng kasuhan at sabihin na merong text message, may palitan ng Diyos ko, pagkatapos pa ng 1 year, saka lang uli pwedeng masampahan ng plunder, ng impeachment. Wala na, nabasura na eh. Anong gagawin? Doon na lang tayo aasa na magpapagamot sa Amerika. Alam nyo ba, bihira ang nakasurvive dyan sa bituka. Tatagal lang yan ng mga ilang panahon. Yung cancer na sinasabi doon sa video na yon, kung sino man yon, bihira, ang tumagal ang buhay. Sa bagay, matanda na rin siya eh. Diba? Parang nasa 60 mahigit na. Okay na sa kanya yun. Tuloy. Including a parang detailed na kwenta ng gastos ng alyansa campaign noong 2025. So, explicit po talaga yung messages. Walang coding o mga Wala. secret jargon. May dalawang number, supposedly number ni President Marcos. Hala! Booking! Number ni PLLO Chief Adrian Bersamin. Pero sir, these are screenshots or images. Parang siya parang talagang images. Images. Ang una Kumbaga, niya, Ano kaya ang naglabas niyan? Paano kumalat yan? Kasi kung ito si Bersamin, yung nasasabing bagman, ay in-screenshot niyan at in-spread out niya yan, malamang kakalat yan. Pero hindi naman gagawin ni Bongit yan kasi siya yung mapuputukan yan. Malamang yan ganun. Dahil siguro, baka mamaya, hindi siya makapagbigay kasi wala na, natanggal na siya, di ba? Nakapag-resign na yung pamangkin ng dating Secretary General. Nag-resign na kasabay ni ni DM yung babae yun Muslim. 3 yan Bersamin, yung babae, tapos yung pamangkin ni Bersamin, 3 yan sabay-sabay nag-resign Siguro naisipan nila, sinibak nyo kami. Yung screenshot, lalabas at lalabas. Hindi natin alam. Sabi ni Aling Ledesma, napanaginipan niya, kumalat. Ayan. Hindi naman kasi bigla-bigla na. Ito. Ayun na, lumabas. Matalino rin siguro yung Bersamin, yung pamangkin, sakali ako sisihin dito, at least meron na akong screenshot. Ang una niya pinakita yung video, yung CCTV kuha yung CCTV na nakunan sa bahay ni Congressman Libiste, kung saan nagpunta bumaba sa sasakyan, punta sa bahay niya sa Taal, Batangas. Yan. May mga kasama siya, supposedly mga lawyers daw yun. So yun yung unang pinakita, pagkatapos pangalawang pinakita niya. Sabi niya sa amin, nung daw medyo na uungkat na yung ni Senator Lacson yung mga pangalan ng mga Bersamin, ay natakot sila na maging fall guy, kaya gumawa sila ng affidavit. At doon mismo sa bahay ni Congressman Libiste daw ito ginawa. At may mga naiwan sa kanyang records. Booking, bistado, merong kumakalat nga. Sana makita ng taong bayan. At ito, meron dito February 12, o kani-kanina lang siguro ito, pinagyayabang nila ang kanilang panggulo na si Junior. Alamin nga natin kung ano yung bida-bida na naman nila. At sinisiraan lang daw to si panggulo nila.
Case build-up para kay dating House Speaker Martin Romualdez ang irerekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na Ang pangit, no? Hindi pala si Panggol pag-uusap dito. Case build-up pala ito. Ito para lang doon sa Blue Ribbon, yung chairman at yung Senate President. Pakiimbestigahan nyo yung totoong investigasyon, hindi yung case build-up, case build-up. Palabasin nyo at imbestigahin nyo sa harap ng maraming tao. nag-iimbestiga sa questionableng flood control project. Sabi ng chairman ng komite na si Senador Ping Lacson, ang rekomendasyon ay batay sa pahayag ni Orly Guteza na naghatid siya ng pera sa bahay ni Romualdez at ni dating Congressman Zaldi Co. Dati nang itinanggi ni Romualdez at Co na nakakuha sila ng kickback sa flood control projects. Paliwanag ni Lacson, walang corroboration o validation sa mga pahayag ni Guteza, kaya case build-up ang rekomendasyon kay Romualdez sa halip na preliminary investigation agad tulad sa isang reklamo o kaso. Dagdag ni Lacson, hindi pa final ang Blue Ribbon Committee report dahil may mga susunod pang pagdinig. Sakali raw may mag-validate sa mga pahayag ni Guteza tungkol kay Romualdez, pwede rin magbago ang rekomendasyon ng komite sa dating House Speaker. Wala yan. Wala talaga. Kahit anong gawin mo, wala. Andun pa rin yung pagko-cover up. Pagko-cover up. Isang pangit sa gobyerno, pagkapi-kapihan, pagtutaan nila, wala. Sa bagay, gano'n naman talaga. Pagkakampi mo, wala ka ng pakialam. Pero pagkalaban nyo, handa sila ipakulong. Nangyari na yan sa isang senador. At ito pa, yung tatlo, nanganganib pa. Na di ba may pag-uusap nga na kinasuhan na parang nirekomenda ng Blue Ribbon na pakasuhan. Kaya alamin natin yan kasi magsasalita na rin. Ewan ko, balitaktakan ito sa Senado kay Congressman Villanueva at sino kanyang katunggali. Hindi na ito koleksyon, Ginoong Pangulo. Ito po ay paninira ng buhay. Yan. Mas talo pa nila yung mafia. Ito po yung nagiging yung sindikatong sistemang pagkuha ng pagbayad sa utang. Sa tunay na buhay, maraming Pilipino ang umuutang hindi para magpakasasa sa luho, kundi para mabuhay, para pambili ng gamot, pangmatrikula, renta, pagkain. Ngunit, ang sinukli sa ilan ay takot at kahihiyan. Presentation has the honor to sponsor Senate Bill number 1744 under Committee Report number 26, otherwise known as the Fair Debt Collection Practices Act, a measure that draws a clear line between lawful collection and abuse and restores fairness and accountability in the lending industry. We also Pala to? Usapin pala tong utang? Hindi muna tayo po-focus dito kasi walang magandang mabibigay na impormasyon yan. Dito, pag-ukulan natin ng pansin, yung pagbubulgar na merong bagman. Tunay na sangkot si Pangulong Bongbong Marcos sa kickback Yan na, sa flood kickback. control scandal. Yan daw ay screenshots ng palitan ng messages ng Pangulo at ng kanyang umano'y bagman. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kahit pa binasuran na ng Kamara ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, nanindigan ng mga kongresista ng Makabayan Bloc, may malakas na ebidensya at direktang sangkot ang Pangulo sa pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Giit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, nakita raw niya mismo ang screenshots ng mga umano'y palitan ng mensahe ni PBBM kay Yusek Adrian Bersamin na tinawag niyang bagman ng Pangulo. Ang record ng communication mula umano December 2024 hanggang July 2025. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Agoy. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon.
Kasama rin daw dyan ang gasto sa advertisement sa TV, pambayad umano ng 6 na milyong piso sa dayuhang poster at Grabe, 68 no? million pesos umanong talent fee sa isang performer na ginamit sa kampanya. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery para sa Pangulo sa Nara residence sa Forbes Park at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko si June Baris. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Ang isa raw sa mga source dyan ni Tino, walang iba kundi si Batangas Representative Yan. Leandro Leviste. Tama. Pinakita rin daw ni Leviste ang kopya ng palitan ng mensahe kay Caloocan Representative Egay Erice. Pero nang hingin ng News 5 ang kopya kay Tino, You know, it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. una nang sinabi ni Leviste sa isang social media post na lalabas ang ebidensya sa kickbacks sa tamang panahon. Sabi pa niya, darating daw yan kapag handa nang magsalita ang... Totoo naman eh. Di ba? Pinigilan lang siya. Dahil nga maraming kumukontra. Maraming madadamay na congressman. Pero pag hindi siya tinantanan, talagang ilalabas yan. Nasisimula na nga eh. Oh, na kanino ngayon? Yung usapin, nando na. Patungkol na yun, paangat na. Oh. Kaso, wala eh. Tapos na ang investigasyon na nabasura na yung impeachment, hindi na mahahabol. Kaso pwede pa naman panagutin niya sa mga susunod na panahon pag hindi na nakaupo ito si Bongit. Doon na lang babawi. Kahit pa paano naman, ipasuka sa kanila yung mali-malitang pera. Di ba? Ipasuka sa kanila. Mga may alam tungkol sa anomalya at mangyayari lang daw yan kung ramdam na ng mga ito ang suporta at proteksyon ng taong bayan. Samantala, hinamon ng Makabayan Block ang Ombudsman at Kongreso na imbestigahan ang naturang mga ebidensya ng kickbacks. Dapat daw managot ang lahat ng sangkot mula sa baba hanggang tuktok. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. In-explore po ng Makabayan, pinag-aaralan yung pag-file ng kaso laban sa mga opisyales na sangkot. No? Included po dito ang mga Bersamin, for example, DBM Secretary Pagnanganan, DepEd Yusek Trejiv, etc. Lahat po sila ay implicated sa DPWH, Yusek Bernardo Affidavit at yung ebidensyang naisiwalat sana sa impeachment proceeding. So kailangan nating malaman yung sagot nila. Pinabulaanan naman ng palasyo ang mga bagong ebidensya. Hindi na raw bago ang intriga laban sa Pangulo na nakafocus daw ngayon sa mga isyong pang-ekonomiya. Nagbabalita mula sa... Diyos ko po, ano pinabulaanan? Lagi nyo naman pinababulaanan pag natutumbok na kayo, meron kagad may dumidepensa kagad, may abogado kagad, meron kagad mga congressman na, mga ganon. Ngayon, eto, mukhang natasabi yung hula. Stage 4. Naku, ano kaya yung stage 4 na yun? Meron ho dito, meron ho ditong nagsabi na stage 4. He is just a bit unwell. Naku po, Karudi. Tatagal pa ba kaya ang live? Pag stage 4 na ho, medyo malabo na yun. Kaya nga sabi ko, lumalabas na yung balita dito. Talagang yung universe na ho ang gumagawa ng paraan para si BP Sara ay mag-take over na. Di ba? Magpayaman kayo ng magpayaman. Nakawin nyo na yung trillion pesos na. Oo. Pero, pag kinuha kayo at lumabas na sa hula yung sinasabi ng universe sa tarot, ay yari na kayo. Talagang si BP Sara na ang uupo. Pasok nga natin kung paano ite-take over. Paano? Ano daw yung paniningil? Paniningil na ba ito? O talagang, kasi yung bali-balita, magpapagamot na raw sa Amerika eh. Alamin natin, may sakit nga ba? O stage 4 nga ba? Ay ikaw, ano sa palagay mo? Stage 4 nga ba ang naging sakit? Naging sakit ang nararamdaman
Oo. Sino ba yun, Kuya Goods? Hindi ko rin alam. Alamin natin dito sa balita dito, sa vlog dito. Kung halimbawa hindi na kaya, ibigay nyo na. Huwag na kayong maraming arte. Ito na sinasabi na back to you na sila. Campaign sila niyan. Oo, the pinks. Wala pang pinks noon, mga yellow, Yellow pa pa sila sila. noon. Nagpa-signature ang mga bakla. Nagpunta sila ng Supreme Court. The Supreme Court took notice. Pinansin sila ng Pinansin Supreme sila ng Court. Supreme Court. And how many signatures do they have? Ang pahula tayo. 100K? Lower. 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 Lower, lower. 11K. 25K, lower. Ayan, Julian's World, 11K. May sticker ka sa May akin. sticker ka, Julian's World. Right now, with the signature campaign that we are running, we already have 189,687. On hand pa lang yun, ha? Alam mo, grabe, goosebumps. Alam mo yun, on hand pa lang, gano'n na karami. Hindi pa kami nakabilang talaga. Sobrang daming signatures. Tapos yung mga pinks, sorry ha, yellows, 11,000. Agoy. Nakatawa ko yung tipong parang, akala ko ba 32 million kayo? Bakit bakit 189K lang yung signature ninyo? Ganyan, bakit yun lang yung signature? Mga bakla, On hand na yun, tanga. nagpa-signature campaign kayo, 11,000 lang yung nakuha yung mga putang ina nyo. Aroy ko'y durog. Akala ko ba 16 million kayo? Ulul! Ito nakakatawa. Nag-video na kami ni Ate Joey ng mga huling habilin. Naku, ayan na. Ayan na. Galing kayo. Mahal namin kayo, mga kamag-anak ko. Sabi ko, Lord, if it's your will, thy will be done. Close na kami ni Lord. Mga panahon na yun. Mga personal conversations na ako na. But tinitignan ko sa Ate Joey, nakaganyan na sa Ate Joey. Mamaya ikukwento namin yung Yung nakakatawang story. May nakakatawang story. Oo, I would just like to react kasi parang mag-react daw ako dun sa pagiging missing in action ni BBM. Ayan na. And I would like to take this opportunity also, of course, we react on the current issues because at the end of the day, kailangan rin talaga nating pag-usapan. Habang lumalaban tayo sa Supreme Court at sa signature campaign, because yesterday, I was also asked during the forum, doon sa kick-off ng Tay Kami Naman, Leg 2. And they asked me, Ms. Joey, what can you say about the health condition of BBM and yung pagiging missing in action niya? Actually, sa totoo lang, sabi ko nga, antay na natin yung balitaan nyo na kami pag nasa kahon na, di ba? Parang, kasi naman nung madedena yan eh. Tapos yung parang, di ba, yung parang, buhay pa ba? Patay na ba? Ano ba nangyari? Ganyan. You know, if it is cancer and stage 4 cancer or whatsoever, ganyan. Stage 4 talaga ba siya? Well, yun yung mga chismis sa kaparangan. Yun yung chismis sa barangay. So sabi ko nga parang, kasi treatable pa eh. Kumbaga parang, kung hindi man treatable, hindi man siya absolutely gagaling. Pero, hindi siya agad matutsugi, ganyan. So parang, isip ko, balitaan nyo na kami pag nasa kahon na siya. But of course, there is a unique predicament when you are the President of the Philippines. Kasi, ang Presidente ng Pilipinas, kapag indisposed ka, kapag unavailable ka, you know, the Vice President should take over. Tama naman. And, ang nakakatakot kasi dito, kung hindi talaga ma-discharge ng Presidente yung kanyang function, some people might take advantage and usurp the power of the president and do something that is detrimental to the Philippines. This is a serious matter, ha? So that is why the issue of BBM being missing in action has become a real serious story. Tama. Diba, of course, syempre ako, tangina, ayoko na mag-back and forth tayo. Kung patay. Tapos balitaan nyo na lang kami. Diba? I mean, I'm so sorry, no love lost ha, on Bongbong Marcos. Kasi putang ina mo eh. Diba? Wala akong pake. Diba? Parang ano ba, concern pa kami sa buhay mo, putang ina mo. Diba? Diba? Kung sana meron ka man lang pagmamahal na binigay sa sambayan ng Pilipino, concern pa kami sa buhay at kamatayan mo Kung pa signature campaign. Oo. Daming nananalangin, Oo. However, yung pagiging lang yan. Pag wala kang nagawa sa bayan, marami kang haters. Pag wala kang nagawa at puro pagnanakaw, maraming mananalangin sa'yo. So, hindi naman natin, parang kinukonsinti yung pananalangin. No? Nasa kanila yan. May
pag-iisip, may sarili silang opinion, may sarili silang nararamdaman. Kaya nga pag galit ka sa isang tao, ganyan ang pamararamdaman ng tao sa'yo. Kaya tingnan mo. Oh, Junior. Oh, Oo. Baka daw makahon. Nako po. Universe na ho ang magtatadhana sa kanya. Di ba? Hindi naman na... Kahit yung mga ibang tao, tanongin nyo, ganun din sasabihin, kagaya ng sinabi ni Ate Jo. Action ni BBM poses a serious question on whether or not yung nagde-decide sa bansa natin ngayon ay siya pa rin. Kaya pa ba niya? That Yan, ang tanong. situation is actually very, very vulnerable. And, well, the people and our country is vulnerable because of the fact that we do not know who's calling the shots. Diba? Sino nga? I do not know. Syempre, itago na lang natin sa pangalang Lisa Marcos, di ba? Hindi natin alam. Pero, that's the impression Kasi nga, di ba, Lisa is everywhere, di ba? So, ayun. Yun yung question dyan. Yun yung malaking tanong dyan. And I think it's a valid issue. I think it is something that Bongbong Marcos should disclose. A health bulletin should be created. And so far as his health is concerned, I remember, eto na nga. And the reason why I wanted to talk about this is because, remember in 2019, and in 2020, before mag-pandemic yata, there were questions about the health of PRRD. Na ano totoong kalagayan ni PRRD, ganyan. Correct. So parang, si PRRD noon, kasi dahil everyday kasi nagpapakita si PRRD sa, merong public may public appearances si PRRD almost every day. Pagkatapos gabi-gabi siyang merong cabinet meeting, mga madaling araw. Correct. Ganun. And then, yung mga pink noon, excited na kung anong mangyayari sa buhay ni PRRD. Ganun nga yung gusto ng mga pink, alam mo naman sila. Oo. Gusto nila umupo ng panahon ni Tatay Digong pero hindi umubra. Natapos si Tatay Digong ang termino niya. Pero, sa ngayon ata parang marami ata. Serious ba? Question mark. Stage 4 ba? Question mark. Yun ang dapat mong malaman. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe na. Huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe at hit mo rin yung bell. Hanggang sa muli. Bye-bye!